282. Praise ye the Lord Almighty. Sing. Praise ye the Lord, the Almighty, the King of creation. O my soul, praise him, for he is the health and salvation. All ye who hear, now to his temple draw near. Join me in glad adoration. Praise ye the Lord, who o'er all things so wondrously reigneth. Shelters thee under his wings, ye so gently sustaineth. Hast thou not seen how thy desires e'er have been granted in what he ordained? Praise ye the Lord, who with marvelous wisdom hath made thee. Deck thee with health, and with loving hath guided and stayed thee. How oft in grief hath not he brought thee relief, spreading his wings for to shade thee. Praise ye the Lord, oh let all that is in me adore him. All that hath life and breath, come now with praises before him. Let the amen sound from his people again. Gladly for it we adore him. Amen. Mabiyayang umaga po mga kapatid. Umakop tayo sa scripture reading. Buksan po natin ating mga Bible sa Psalm 120. Psalm 128, babasahin ko po sa King James Version. A song of degrees, blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in his ways. For thou shalt eat the labor of thine hands, happy shalt thou be, and it shall be well with thee. Thy wife shall be as a fruitful vine by the sides of thine house, thy children like olive plants round about thy table. Behold, that thus shall the man be blessed that feareth the Lord. The Lord shall bless thee out of Zion, and thou shalt see the good of Jerusalem all the days of thy life. Last verse, yea, thou shalt see thy children's children, and peace upon Israel.
Tayo po ay manalangin. Manalangin ng paghandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay, at ang karangalan. Sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo. At ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. At nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo. At aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo. Gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa nawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika, Kabanata 29, talatang 10 hanggang 18. Makakaupo na po tayo mga kapatid. Sa ating pong huling awiting espiritual, page 377, page 377, Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, sing. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto
winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Last stanza. Pardon for sin and a peace that endureth, thy own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Amen. Ngayon pong umaga, muli po natin ihanda ating puso at ang ating isip sa pakikinig po na salita ng ating Panginoong Jesucristo at dadalhin po nating kapatid, Elder Norman Millares. Mapagpalang umaga sa inyong lahat. Totoo ang awitin, dakilang katapatan ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. At yan ay batay dun sa Lamentation 3:22 or 23. It is because of the Lord's mercies that we are not consumed. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Dakilang katapatan ng Panginoon. Mapalad tayo. Dito tayo tinira ng Panginoon. San Pablo City. Yung Laguna, itong San Pablo, maraming puno. Kaya kahit mainit ang panahon, nakakaramdam pa rin tayo ng ginhawa. Kagabi, mulan. Puntakin nyo, summertime, mulan, no? Tapos ngayon, kanina, umulan. Kaya diniligan tayo ng Panginoon. Diniligan niya ang mga halaman, ang tuyong lupa. Dapat ma-appreciate natin yan. At lagi nating pagpasalamat sa Diyos yan. Blessed tayo, mga taga rito. Kapag ganyang nakikita natin kabutihan ng Diyos sa ating buhay, dapat na-appreciate natin at lagi tayo pasalamat sa Panginoon. Sino kaya dito sa mga taga San Pablo ang nakikita kabutihan ng Diyos at sila'y nagpapasalamat? Karamihan kasi sa mga tao, walang utang na loob sa Diyos. Walang utang na loob talaga. Hindi marunong magpasalamat, hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Sabi nga ni David sa Psalms, "What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me?" Anong may gaganti ko? Anong may ibabalik ko sa Diyos sa lahat ng kabutihan niya sa akin? Kaya tayo mga nagsasabing mga Kristiyano, dapat ay
tumanaw tayo ng utang na loob sa Diyos. Bagamat, siyempre, hindi naman tayo makakabayad eh. Pero at least, kahit sa pamagitan lang ng katapatan natin, suklian natin ang katapatan ng Diyos sa ating buhay. Diba? Pasalamat tayo lagi sa Panginoon at sumunod tayo sa Kanyang kalooban at mga utos. Dumako tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 13. Mateo Kabanata 13. Tumayo po tayo muli sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Matthew chapter 13. Babasahin ko sa Tagalog. At sundan po ninyo ako ng tahimik. Umpisahan po natin sa talatang 10. Matthew chapter 13 verse 10. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan. At nagsilapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, bakit mo sila pinagsasalitaan sa mga talinghaga? At sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo ipinagkaloob ang mga kaalam na mga hiwaga ng kaharian ng langit. Datapwat hindi ipinagkaloob sa kanila. Sapagat sino mang mayroon ay bibigyan, at siya'y magkakaroon ng sagana. Ngunit sino mang wala, pati ng nasa kanya ay aalisin sa kanya. Kaya't sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinghaga, sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nangakakakita, at nangakikinig ay hindi sila nangakakarinig, ni hindi sila nangakakaunawa. At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anumang paray hindi ninyo mapag-uunawa. At sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anumang paraay hindi ninyo mamamalas. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito, at mahirap na mga karinig ang kanilang mga tainga, at kanilang ipinikitang kanilang mga mata. Baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata at mga karinig ng kanilang mga tainga at mga kaunawa ng kanilang puso at muling magbalik loob at sila'y aking pagalingin. Datapwat mapapalad ang inyong mga mata sapagkat nangakakakita ang iyong mga tainga sapagkat nangakakarinig. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na hinangad na makita ng maraming propeta at ng mga taong matuwid ang inyong nakikita, at hindi nila nakita. At marinig ang inyong naririnig, at hindi nila narinig. Last verse, pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagbasa ng kanyang mga banal na salita, tayo po ay dumulog sa Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos, luwalhati, karangalan at kapurihan ang aming inaalay na handog sa inyo. Karapat dapat kayong parangalan, purihin, paglingkuran, sambahin at pasalamatan. Lubos kami nagpapasalamat sa araw na ito na inyong itinakda at itinalaga upang kami po, ang iyong mga tinubos, ay magkasama-sama na maghandog ng papuri at pasasalamat. Luwalhatiin ka nawa, O Diyos, ngayon at magpakilanman. Dalangin po namin ay handa niyo po kaming lahat sa pagtunghay ng iyong mga salita. Tiniling po namin, Panginoong Diyos, na buksan po ninyo ang aming pangunawa. Na maintindihan po namin ang kahulugan ng iyong mga salita. At mamalas po namin ang inyong mga kagila-gilalas na mga gawa. Kalugdan niyo po na ipahayag niyo sa amin ang inyong sarili. Lubos pa namin kayong makilala. At ang iyong anak na si Jesucristo na aming kinikilalang Panginoon at tagapagligtas. Anumang karumihan, kasalanan, kasamaan, kalikuan ang inyong nakikita sa amin, hinihingi po namin ang iyong kapatawaran. Maawa kayo sa amin, Panginoong Diyos. Muling mahayag at may taas ang aming Panginoong Sus sa aming kalagitnaan. Pakilala niyo sa amin
ang tunay na laman at anyo ng aming mga puso. Makita po namin ang aming mga sarili sa salamin ng iyong mga salita. Gawin niyo pong pagpapala sa amin ang iyong mahalagang mensahe. Gawin niyo po, Diyos, anuman ang nakalulugod sa iyong paningin. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Salamat, makakaupo na kayo. Tutuloy natin itong ating pag-aaral, the parable of the sower. What is parable? Sa nakaraan nating pag-aaral, ay binigyan natin ng kahulugan ayon sa kapahayagan ng salita ng Diyos kung anong ibig sabihin ng parable. Ang parable, yan ay isang paghahambing o pagtutulad. It means to compare together kung saan ang isang bagay ay iniambing sa iba. Lalo na mga spiritual na bagay ay iniambing sa mga bagay na natural. Na sa pamamagitan nito ay mas maunawa ng mga spiritual na bagay gamit ang mga bagay na natural o pangkaraniwan. Ang parable is a short, simple story na nagtuturo ng spiritual na moral o spiritual moral o spiritual lesson or moral lesson. Ang pangkaraniwang kahulugan ng parable ay heavenly stories with earthly meaning. Tungayan natin ang ating teksto at ilang mahalagang bagay ang ating makikita po rito. At kalugdanawa ng Diyos na ipahayag sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Verse 10. And the disciples came and said unto him, Why speakest thou them in parables? This is the purpose of the parable. And that is the title ng ating pag-aaralan ngayong umaga, the purpose of the parable. Nung ang Panginoon Kristo ay nagsalaysay ng isang talinghaga, at yan ay sa talatang 1 hanggang talatang 9, yung the parable of the sower, ito ang tinanong ng mga alagad na mayroong pagtataka. Nagsilapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, bakit mo sila pinagsasalitaan sa mga talinghaga? Now, nung nakarang linggo, marami tayong tanong, At sinikap nating sagutin yan sa liwanag ng salita ng Diyos. At ang ilan sa mga tinanong po natin ay, bakit napakarami ang hindi makaunawa ng salita ng Diyos? Di ba kayo nagtataka? Di ba tayo nagtataka? Marami nag-aaral ng Biblia. Biblia ang ginagamit. Pero iba't ibang pagkaunawa sa Biblia. Iba't ibang paliwanag, iba't ibang interpretasyon. Kung kaya't iba't ibang mga paniniwala. Bakit? Bakit marami hindi nakakaalam o kayo nakakaunawa ng katotohanan? Lahat ba ng tao nakakaintindi at nakakaalam ng katotohanan? Yung tamang kapaliwanagan ng salita ng Diyos? Kung sana lahat nakakaintindi, di sana isa lang ang paniniwala. One Lord, one faith, one baptism. Bakit iba-iba? Hindi one. Many. Gusto ba talaga ng Diyos na maligtas ang lahat ng mga tao? Kung oo, binibigyan ba niya ang lahat ng tao ng kaunawaan para sila'y maligtas? Sapagkat hindi po maliligtas ang isang tao kung wala siyang kaunawaan ng kaligtasan. At hindi rin po totoo ang kaligtasan ng isang tao kapag ang kanyang kaunawaan sa kaligtasan ay mali. Ang may maling kaalaman ng kaligtasan, hindi ligtas. Mali kasi ang kanyang kaligtasan. Kaya nang tanong, bakit marami sa mga tao ang may mga maling kaunawaan o kaalaman ng kaligtasan? Bakit hindi lahat ay may tamang kaalaman ng kaligtasan? Bakit iba't iba ang mga pamamaraan pagdating sa kaligtasan? Talaga bang layunin ng Diyos na iligtas ang lahat ng mga tao? Talaga bang inialay ni Jesucristo ang kanyang buhay para tubusin ang lahat ng mga tao? O ang buong sangkatauhan? Ang lahat ng ito po ay sasagutin ayon sa paliwanag ni Jesus Christ tungkol sa parable of the sower, specifically the purpose of the parable. Verse 10,
verse 11. He answered and said unto them, ito na ang sagot ni Jesus Christ sa kanilang mahalagang tanong, yung tanong ng mga alagad. Why do you teach? Why do you speak in parables? Jesus said, because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. Sa inyo'y ipinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapwat hindi pinagkaloob sa kanila. So, nais ko po muna, bago natin ipagpatuloy ito ng pagpapaliwanag, ay i-compare muna natin to sa isang alagad ng Panginoon na nakasaksi rin at napakinggan niya yung kwento tungkol sa parable na ito. At yan ay walang iba kundi si Luke. Let us look at Luke. Luke chapter 8. Luke chapter 8. Punta tayo sa Luke chapter 8 verse 9. Compare lang po natin para magkaroon tayo ng tamang kaunawaan at kapaliwanagan. In verse 9, ganyan din ang tanong. Ayon sa nasaksihan ni Luke, and his disciples asked him saying, what might this parable be? And verse 10, and he said, unto you, sa inyo, sino? The apostles. Sa kanila ibinigay. Kaya nga itong aral na ito ay tinatawag ding the apostles' doctrine. In Acts chapter 2 verse 42, yung 3,000 na nabautismohan ng mga alagad na sumampalataya kay Jesus Christ at nangagsisi sa kanilang mga kasalanan, they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Kaya itong mga alagad mapalad sapagkat sa kanila itinuro ng Panginoon ang kanyang mga aral at ang kapaliwanagan o kahulugan itong mga parables. Kaya may tinatawag na apostles' doctrine. Unto you, it is given. Take note, it is a gift. Ang makaalam ng hiwaga ng kalangitan ay isang kaloob, it is a gift. At sinong nagbigay? Ay walang iba kundi ang Diyos. Ang sabi ng Santiago 1:17, lahat ng mabubuting bagay, lahat ng perfect gift, every good gift, galing po yan sa above, galing po yan sa Ama, na walang variableness, na wala siyang shadow of turning, meaning God who does not change. Take note, lahat ng mga mabubuting bagay galing sa Diyos. At ang tao po, hindi ho siya magkakaroon ng anumang mabuting bagay hanggat hindi ipinagkakaloob ng Diyos. Ang tao po ay walang tinataglay na mabuting bagay. Wala. Magkakaroon lang siya ng mabuting bagay, good gift, perfect gift, kapag ibinigay ng Diyos. Pasalamat tayo. Binibigyan tayo ng Diyos ng mabuting bagay. Tulad nitong ulan. Kaloob ng Diyos yan. At pagka sinikatan naman tayo ng araw sa umaga, pasalamat tayo. Nasikatan pa tayo ng araw. Kasi si FPJ, sabi niya sa kanya mga kaaway, hindi na kayo sisikatan ng araw. Kaya pasalamat tayo. Sinisikatan pa tayo ng araw. Di ba? Malalakas pa ang ating mga katawan. Saan galing yan? Hindi sa Diyos na nagbibigay ng mga mabuting bagay. Ngayon ang tanong, ano yung binigay sa kanyang mga alagad? What is given? Sabi dito ni Luke, to know the mysteries of the kingdom of God. You see, to know the mysteries of the kingdom of God is a gift. Ang makaalam ng mga hiwaga ng kalangitan ay kaloob ng Diyos. Kaya mapalad ang mga pinagkalooban ng makaunawa, makaalam ng mga hiwaga ng kalangitan, ng kaharian, o kaharian ng kalangitan, the kingdom of heaven. But to others, in parables. Bakit? That seeing they might not see, and hearing they might not understand. So what do we have here? Jesus said, look at here, there is a comparison, unto you.
It is given to know the mysteries of the kingdom of heaven. To others, parables. To others, parables. Meaning, without explaining to them. Meaning, hindi nila naintindihan. Hindi nila naunawaan. Again, ang tanong ko, bakit? Bakit? Nakita po niya mga kapatid? Ang tanong ko dito, is this deliberately? Ito ba sinadya ng Diyos? Bakit yung iba binigyan na makaunawa, yung iba hindi? Again, sino nagbibigay? Ang Diyos. Bakit hindi lahat bigyan ng Diyos? Para lahat makaunawa. Para everybody's happy. Natanong nyo na ba yan? Naobserbahan nyo na ba yan? Di ba? Now, hindi dahil sa bago at nakakagulat sa kanilang ganito mga pananalita, kaya sila nagtanong. Kundi, hindi ito madaling maunawaan. Lalo na ng mga karaniwang tao, siyempre, nang walang paliwanag. Na, sa ngayon, ay hindi binigay ni Jesus Christ. At sa katunayan, ang talinghaga ay hindi naintindihan ng mga alagad mismo. Maski mga alagad, hindi nila naunawaan na sila ay nagtanong ng ganitong tanong. Na hindi lamang para sa kapakanan ng karamihan, kundi para sa kanila ring mga sarili na umaasang mabibigyan sila ng kahulugan nito. Unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of heaven. Now, ano ba ibig sabihin ng hiwaga ng kaharian? What is the mysteries of the kingdom of heaven? Ang kahulugan ng salitang misteryo o kaya hiwaga sa Biblia ay isang bagay na nakatago o nailihim. Now, hindi po ito nangangahulugan na ang bagay ay hindi maintindihan o kaya mahirap unawain. Kasi pagka ito ay naihayag, pagka ito ay naipaliwanag, maintindihan. Kaya nananatili na hiwaga kasi nga hindi pa naipapahayag, hindi na ipapaalam. Ang kingdom of heaven ay maaaring payak o simple kung ihayag. Simple, plain. Pero ang ibig sabihin lamang nito, hindi pa naipapahayag, hindi pa naipapaalam. No? O naipapakilala. Kaya nga, ang mga hiwaga ng kaharian na hindi nangangahulugan ng anumang mga doktrinang hindi maintindihan sa kanilang sarili. Kundi, simpleng mga doktrina, aral, o katuruan tungkol sa pangangaral ng Ebanghelyo at ang pagtatatag ng bagong kaharian ng Mesaya na hindi pa naihahayag. At kung saan ay lingid pa yan sa kaalaman ng karamihan ng mga Hudyo. Gaya ng ipinaliwanag ni Apostle Paul sa mga iglesia sa Roma. Buksan natin ang Romans chapter 16. In Romans chapter 16, talatang 25. Romans 16:25. Basahin ko sa King James Version, English. Now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. Notice, Paul mentioned the word mystery. The same in our text, the mystery of the kingdom of heaven. Look, which was kept. Tinago. Kailan? Kept secret since the world began. So, ang ibig pala sabihin ng mystery ay isang katotohanan, kaalaman, doktrina, aral na inilihim. Itinago. Kailan? Since the world began. Pero in verse 26, ipinahayag na. But now is made manifest. Kaya hindi na mystery. Naipaalam na And by the scriptures of the prophets,
according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations, meaning Jews and Gentiles, for the obedience of faith. Yan. Now here, going back to our text, doon pa rin tayo papasok sa tanong, bakit ang katuruan ng Diyos sa iba ay hiwaga, pero sa iba ay hayag na kaalaman? Dito po papasok yung doktrina tungkol sa soberanya ng Diyos or God's sovereignty. Dito ay makikita natin ng maliwanag pa sa sikat ng araw ang sovereignty ng Diyos sa pagpapahayag ng mga kaalaman, kaunawaan, at katotohanan. Ano ibig sabihin? Kasi sabi ng Panginoon, because it is given unto you to know. Take note, yung pagbibigay sa kanila na malaman, maunawaan, ang kaalaman o karunungan ng Diyos, this is all by God's sovereign grace. It is all because of God's sovereign grace. It is because of God's sovereign will and pleasure to know it is given unto you, to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not, but only in parables. Why? Because God is sovereign. Ang Diyos ay soberano. He does as He pleases, only as He pleases, and always as He pleases. Kinalugdan lang ho ng Diyos itong mga alagad niya na ipaunawa sa kanila ang kahulugan, pero sa iba hindi. Again, bakit sa kanila? Kasi kinalugdan. Samantalang iba hindi. It is God, the Father's sovereign will and pleasure for them to know the mysteries of the kingdom of heaven. At ipinaliwanag nga po yan sa kanila ng Panginoon. Tingnan niyo sa talatan 18. Sa ating teksto, Matthew chapter 13. Look at in verse 18. Pakinggan nga ninyong talinghaga tungkol sa mga hasik. Then, inexplain ng Diyos kung ano yung meaning ng parable of the sower sa verses 1 to 9. Again, in verse 36. Nung ang Panginoon ay nagkwento ulit ng isa pang parable, which is the parable of the tares among the wheat, inexplain ng Panginoon din sa kanilang kahulugan nun. Look at in verse 36. Nang magkagayon ay iniwan niya ang mga karamihan. Bakit? Ba't niya iniwan? At ano nangyari? Pumasok sa bahay at sa kanya'y nagsilapit ang kanyang mga alagad, mga apostoles, at ang iba pa, na kinalugdan ng Diyos, na nagsipagsabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga tungkol sa mga pangsirang damo sa bukid. Ayan na, ni-explain na ng Panginoon. Kaya ng tanong, bakit sa kanila lang? Ba't iniwan niya yung iba? Bakit hindi ipinaliwanag ng Panginoon sa iba yung kahulugan nitong talinghaga tungkol sa mga pangsirang damo sa bukid? Ano sagot? Itanong natin yan sa mga Armenian pastors and preachers. Baka sila may sagot. Baka may paliwanag nila to. Kaya yan paliwanag ng mga nagtuturo na inibig daw ng Diyos lahat ng tao? Kaya ba'y paliwanag yan ng mga nagtuturo na tinubos daw ni Kristo lahat ng tao? Eh dito pala sa pagtuturo, hindi lahat binigyan ng pagkakataon na makaunawa, na mapakinggan ang kabuang aral ng Panginoon. Yan ang tanong ko eh. Bakit hindi pinaliwanag ni Jesus Christ sa lahat ng mga tao? Ba't pili lang? Bakit pili lang? Yung mga hindi nakakaintindi ng God's sovereignty, yung mga pastor at mga ngaral at mga simbahan na hindi nakakaalam na ang Diyos ay sovereign God, hindi nila kaya sagutin yan. Napakaraming mga hiwaga o mga gawang hiwaga o mahiwaga ang Diyos.
na hindi yan may paliliwanag, kundi ayon lang sa God's sovereignty. Kaya napaka-importante niyan. Sabi nga ni Arthur W. Pink, ang God's sovereignty, that is the central doctrine around which all other doctrines revolve. Ito ang sovereignty of God, the central doctrine, and other doctrines revolve. Meaning to say, itong mga doctrines na nagre-revolve, hindi yan mabibigyan ng tamang kahulugan at kaunawa kung wala ito. Ito ang mag-explain. Kaya ako niniwala mga kapatid, ang tao ay walang tamang pagkakilala sa Diyos kung hindi niya alam na ang Diyos ay sovereign God. Ibang Diyos yun. Titiyakin ko sa inyo, ibang Diyos yung kanyang nakikilala. Hindi yung Diyos ng Biblia. Kaya nga yan tinuturo natin. Pundasyon ng lahat ng ibang mga doktrina yan eh. At hindi natin maintindihan ang marami pang mga mahiwagang mga gawa ng Diyos kung hindi natin alam ang God's sovereignty. Dapat turo yan. Sad to say, sa marami sa mga simbahan ngayon, ignorante sila tungkol dyan. Kaya yung Diyos nila, hindi natin Diyos. Yung ating Diyos, hindi nila Diyos. Magkaiba ang Diyos natin sa Diyos nila. Magkaiba. Hindi nila matanggap yan. Na-offend sila dyan. Pero wala tayong magagawa. Talagang magkaiba eh. Biro yung Diyos nila nabibigo. Gusto kang iligtas ng Diyos, kaya lang ayaw mo. Kaya walang magagawa ang Diyos. You see? Anong klaseng Diyos yun? Meron bang ganung Diyos na walang magagawa? Ay, hindi totoong Diyos yun. Baka nga sa mga nangyayaring kaguluhan ngayon sa mundong ito, sasabihin at iisipin ng karamihan, nasaan na ang Diyos? Ba't ganito? Ang Diyos yata ay tulog. Ang Diyos yata ay nabibigo na. Bakit? Puro kasamaan ang umiiral ngayon eh. Ba't wala magawa ang Diyos? Kita nyo yan. Hindi nila alam na maski na ang kasamaan, nasa kontrol ng Diyos yan. May purpose ang Diyos dyan. Pinapayagan niya mangyari yan para sa ultimatong katuparan ng kanyang layunin. For the ultimate purpose of God's sovereign will and purpose. Hindi lang naintindihan yan. Lahat ng good and evil under God's control and supervision. At lahat ng bagay ay gumagawa ayon sa pasyan niyang nagtakda ng lahat ng bagay according to the pleasure of His own will. That is God's sovereignty na nahayag dito. It was manifested here sa pagtuturo niya ng parables. Kaya nakita natin mayroong mga pinahayagan. At kanino'y pinahayag to? Sa mga apostol. Maging si Apostol Pablo, bagamat siya ang least of the apostles, Paul considered himself as the least of all the apostles kasi siya yung huli na pinahayagan. Napahayagan din siya. Basahin natin yung kanyang kapahayagan tungkol dyan sa Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3 verse 3. Sabi ni Paul, kung paano sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga. Kita nyo? Mapalad si Pablo, no? Nakaabot pa ng kaliwanagan ng hiwaga. Gaya ng sinulat ko ng una sa ilang salita. Verse 4, sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo. So, meron pa palang hiwaga ni Kristo. Bukod pa dun sa mystery of the kingdom of heaven, meron pang mystery of Christ. Maraming mystery sa Bible. Na ipinahayag sa iba hindi. Ipinaalam sa iba hindi. Ipinaunawa sa iba hindi. In this case, si Pablo, nabiyayaan, ipahayag sa kanya. Tuloy. Verse 5, na ng ibang panahon ay hindi ipinakilala. You see? Ikinubli, inilihim. Sa mga anak na mga tao na gaya ngayon na ipinahayag
Kanino? Sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu. Yung propetang tinutukoy dyan, New Testament prophets yan, hindi yan Old Testament prophets. Hindi sila kasama. Kasi karamihan sa mga Old Testament prophets, hindi rin nila naunawaan yan eh. Bagamat pinahayag nila. Kaya lang, marami sa mga Old Testament prophets, yung mga ipinahayag nila, sila mismo hindi makaunawa. Yung kahulugan. Pero dahil sa inutusan sila, sige lang. Paliwanag, ipahayag nila. Na walang paliwanag. Alright. Ngayon, itong mga bagay na ito ay ipinahayag mula ng mga apostol, mula sa mga apostol, pinahayag sa mga iglesia. Kaya sabi dito sa verse 6, na ang mga hentil, kasama tayo dyan, ay mga tagapagmana. Ito yung hiwaga, ito yung mystery. Na akala ng mga Hudyo, sila lang ang tagapagmana ng Diyos. Hindi nila alam, may plano pala ang Diyos para sa mga hentil. Na ang biyaya ng kaligtasan aabot sa mga hentil. At si Kristo magiging Panginoon, hindi lang ng mga Hudyo, kundi pati rin ng mga hentil. Hindi alam ng mga Hudyo, akala nila sila lang ang mga pinili ng Diyos. Hindi nila alam na mayroon ding mga pinili ang Diyos sa mga hentil. Yun po yung hiwaga. Na ngayon, pinaalam na ni Pablo sa mga iglesia ng mga hentil. Na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan. Ano yung katawan? Iglesia. Kaya tayo mapalad na include na kasama sa iglesia ng Panginoon. Ito, iglesia ho ito ng Panginoon. Tamang iglesia. Hindi yung pong bulaan at maling iglesia. Tamang iglesia. At mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus. Tulad ng kaligtasan sa pamagitan ng Ebanghelyo. Na dito'y ginawa akong ministro ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Diyos na sa akin ay binigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Sa akin na ako ang kabababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal ay ibinigay ang biyayang ito upang ipangaral sa mga hentil ang mga di malirip na mga kayamanan ni Kristo. Nakasama ho yan sa hiwaga. At maipakita sa lahat ng mga tao, ibig sabihin yung all men dito, lahat ng mga tao, Hudyo o hentil. Hindi po every individual. At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos. Yan yung mystery. Kaya mystery. Na lumalang ng lahat ng mga bagay. Upang ngayon sa pamamagitan, take note, ng iglesia, ay may pakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalikitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Verse 11, ayon sa panukalang walang hanggan. Kaya itong kapahayagan, plano ng kapahayagan, ay nasa panukalang walang hanggan yan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. See? Everything is according to God's sovereign purpose. To God's sovereign will and pleasure. Kaya mapalad ang mga kinalugdan. Mapalad ang mapabilang sa tunay na iglesia ng Diyos sapagkat sa kanila inahayag itong mga kaalaman, katotohanan, at mga tamang aral. Kaya importante po na mapabilang tayo sa tunay na iglesia ng Panginoong Sus. Ang dami-dami ngayong mga simbahan, dami-dami ngayong mga iglesia, lahat nagke-claim sila raw ang simbahan ng Panginoon. Paano ba malalaman kung ano yung true church? Isa lang po ang pamantayan. Kailangan nasa truth. Ano mang iglesia na wala sa katotohanan, hindi po yan iglesia ng Diyos. Basahin po natin ang unang Timoteo 3:15. Ito po ang characteristic, biblical, scriptural characteristic ng church
ni Jesus Christ. Maliwanag na maliwanag. But if I tarry long, sabi ni Paul kay Timothy, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Ano po ang house of God? Which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. The church of the living God is characterized as pillar and ground of the truth. The church of Jesus Christ is the depository of truth. And any church, anumang iglesia na nagkiklaim na sila ay iglesia ng Diyos, pero hindi naman pinahalagahan ang katotohanan, they turn away their ears from the truth and turn unto fables, and they do not endure sound doctrine, that is not the church of the living God. Marami sa mga simbahan ngayon ay sa katotohanan eh. Bakit natin nasabi yan? Kasi nga, tinuturo na natin sa kanilang katotohanan. Sinasabi na nga natin, ito katotohanan. Ayaw pa rin makinig. Tapos sasabihin, simbahan ng Panginoon yun. Ano mang simbahan, sino mang pastor, sino mang miyembro na ayaw sa katotohanan, hindi yan sa Diyos. Hindi yan sa Diyos. Ang sino mang taay sa katotohanan, hindi ang gusto niya kasinungalingan kay Satanas yun. Sapagkat si Satanas ang ama ng kasinungalingan. Kaya nga tayo dito, hanggang ang pulpitong ito'y nakatayo, hanggang may pastor dito, at sana yung pastor nasa katotohanan, ituturo ang katotohanan. At pawang katotohanan lamang. See? Now, balik tayo sa ating teksto, Matthew chapter 13. Unto you it is given to know the mysteries of the kingdom, but unto them it is not given. You see, knowledge is the first gift of God. Unto you it is given to know, that is knowledge. I repeat, knowledge is the first gift of God. At tulad ng love, tulad ng mercy, tulad ng grace ng Diyos, it is a distinguishing gift. The gift of knowledge is a distinguishing gift. Ano ibig sabihin? Hindi ho lahat nabibigyan ng kaloob. At ang karapatan na magbigay ng kaloob, ang kapasyahan na magbigay ng regalo ay nasa nagbibigay, nasa giver. Hindi doon sa binibigyan. Ibig sabihin, ang Diyos ang magpapasya kung sino yung bibigyan niya at kung sino hindi. At walang sino man ang may karapatan, may claim, or entitled sa gift ng Diyos. Di ba? Hindi po obligasyon ng Diyos na lahat ng tao ay bigyan niya. Nasa kanyang sariling pasya kung sino ang kanyang bibigyan. Dahil ang tao, wala naman demand sa Diyos. Ano ba demand ng tao sa Diyos? Ito, palagi ko sinasabi sa inyo mga kapatid. Sa tuwing ako'y nangangaral, nung ang tao po'y nahulog sa kasalanan, na-forfeit niya na ang lahat ng kanyang mga spiritual privileges. Kung kaya't wala siyang anumang karapatan o anumang bagay na pwedeng i-demand mula sa Diyos. Wala. Man does not deserve any good thing from God. Always remember that. We do not deserve any good thing from God. Bakit? Sapagkat sinuway ng tao ang Diyos. Sana maintindihan natin yan. Sana lumubog yan hindi lang sa ating kaisipan, kundi lalo sa ating puso. Isa lang ang karapat-dapat ang tao na dapat ibigay ng Diyos sa kanya. Ano yun? Kamatayan.
Man deserves punishment. Man deserves to die. Why? Because he is a rebellious sinner. Kaya yung mga taong pag may nangyaring masama sa kanila o kaya hindi maganda, sinisisi Diyos. Bakit mo sisisihan ng Diyos? Tapos sasabihin pa, I don't deserve this. Life is unfair. Ha? Bakit? Ano ba deserving mo? Ang deserving mo, impyerno. Listen, and always remember this, we are all hell-deserving sinners. We are all deserving, hell-deserving sinners. Kaya kung hindi man tayo bigyan ng Diyos ng mabuting bagay, hindi natin dapat sisihin ng Diyos. Sisihin natin mga sarili natin. Karapat-dapat tayo ng impyerno. Hindi tayo karapat-dapat ng langit. Hindi tayo karapat-dapat ng kaligtasan. At alam yan ang isang taong totoong saved. Alam yan ang isang taong naligtas sa biyaya. Alam niya yan. Hindi siya karapat-dapat. Ewan ko sa mga Armenians. Alam nila yan. Baka alam lang nila yan in theory. But not in the heart. Because the root of the matter is not in them. The miracle of grace has never been wrought in their hearts. That's why they don't understand that. See? Hindi tayo karapat-dapat ng anumang mabuting bagay. It is a distinguishing gift. Pag sinabing distinguishing, God bestows it on whom He wills. The gift, God grants the gift on whom He wills. And nobody can demand it. Proverbs chapter 2 verse 6. Proverbs chapter 2 verse 6. Basahin natin ang Proverbs 2:6. Pagdating sa karunungan, pagdating sa kaalaman, it is a distinguishing gift. For the Lord giveth wisdom. Out of His mouth cometh knowledge and understanding. Praise the Lord. To God be all the glory that God has given us wisdom, knowledge, and understanding. Why? Because it just pleased Him. Nalugod lamang ang Diyos as the giver. Pwede naman niya hindi bigay kung gugustuhin niya. So, bakit ibinigay ng Diyos sa mga alagad ang makaalam ng mga hiwaga ng kari ng langit at iba hindi? Sapagkat sila lamang ay kinalugdan. It's a matter of grace. It's a matter of sovereign grace. Hindi lahat nahayagan. Hindi. Sa mga nauna pang katuruan ni Jesus Christ, sinabi niya na yan. Basahin natin ang Matthew chapter 11. Matthew chapter 11 para lalo nating maintindihan sa talatang 25. Yan. Verse 25 of Matthew chapter 11, basahin po sa Tagalog, pakinggan nyo. Nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Maliwanag, may mga pinaglilihiman, may mga pinahayagan. Sino may gawa? Ang Diyos. May pinaglihiman ng Diyos, mayroong pinahayagan ng Diyos. Sino mga pinaglihiman ng Diyos? Ayun, yung mga matatalino at pantas. Ay hindi nakukuha yan sa talino ng tao, sa galing ng tao, sa husay ng tao makaunawa. No, sir. Perish the thought. Kahit sanggol, makakaunawa yan. Kahit bata, makakaintindihan kapag siya'y pinahayagan ng Diyos.
Kahit taong mangmang, hindi nakapag-aral, mababa lang ang kanyang edukasyon o kaya'y walang edukasyon, makakaunawa yan ng mga bagay na spiritual kung siya'y pahayagan ng Diyos. Nasaan ang mga magagaling at matatalinong pastor? Nasaan? Nasaan ang yabang? Wala. Walang makapagmamayabang. Na bakit ganyan? Again, tanong na naman ako. Kasi ako matanong ako eh. Panginoon, bakit? Bakit meron kang pinaglihiman, meron kang pinahayagan? Ito sagot, 26. Oo nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalugod sa iyong paningin. Yun lang. Nalugod ng Diyos na itong mga katotohanan, ilihim niya sa iba, at nalugod ng Diyos na itong mga katotohanan ito'y ipahayag sa kanila. Sa mga apostol, sa mga New Testament prophets, at sa mga churches ng Panginoon. Purihin ang Diyos. To them it is not given. Ang mga aral ng Diyos ay mananatiling talinghaga sa kanila. At mananatili sila sa kadiliman na walang pagkaunawa. Going back to our text, Matthew chapter 13, balik tayo. Verse 12, for whosoever hath, sa pagpapatuloy ng pagpapaliwanag ni Jesus Christ dun sa tanong nila, bakit po kayo nagsasalita o kayo nangangaral sa talinghaga? Ito pang karagdagan niyang sagot, for whosoever hath to him shall be given, and he shall have more abundance. But whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath. Ano ibig sabihin nito? For whosoever hath, to him shall be given. Meaning, to whoever has the true grace of God implanted in him. Sa kanya na binigyan na. It is given na nga eh. Binigyan ng Diyos ng biyaya. Binigyan ng Diyos ng kaalaman, ng karunungan, ng pagkaunawa ayon sa kanyang biyaya. Kung kaya't yung taong yun nagkaroon ng saving knowledge of Christ at nagkaroon siya ng spiritual acquaintance with the doctrines of the gospel, with the doctrines of Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, magkakaroon pa siya sa kanya na nabigyan, shall have more grace given him. Kaya he shall grow. Mas lalo siyang lalago in the knowledge of Christ. Lalago siya in the spirit of truth. Or the spirit of truth will lead him into all truth. Kaya hindi ako naniniwala na mga Arminian ay save. At hindi rin ako naniniwala sa paliwanag ng mga peking sovereign grace na mga Arminian ay save kahit na wala daw kaalaman, wala daw tamang kaalaman. Save yan, hindi nga lang daw mag-grow in grace kasi nasa maling church. Wrong! Saan nyo nakuha yan? Teaching nyo yan. Maliw yan! Sabi ng Panginoon, yung binigyan na, lalo pang bibigyan. Kaya lalago yan eh. Pag tinuruan mo yan ng doctrines of grace, tatanggapin yan. Paniniwalaan niya yan ng may papurit pasasalamat. Mas lalo pa siyang maliliwanagan sapagkat nabigyan na siya ng saving knowledge at madadagdagan pa yan. Kita nyo? Maling paliwanag eh. Kaya pala eh. Nagkakaiba-iba eh. Ang tanong, bakit mali ang paliwanag? Kasi hindi nabigyan ng kaalaman, ng karunungan, ng knowledge, wisdom, and understanding. Yan lang naman talaga paliwanag dyan eh. Hindi nabigyan. So, bakit yung iba nakaunawa? Dahil matalino? Magaling makasagap? Magaling makaintindi? No! Nabigyan lang ng knowledge, wisdom,
and understanding. At sino nagbigay? Ang Diyos. It is God who makes the difference. Not man. It's God. And He shall have more abundance. Sabi dyan, no? Abundance of what? Ng biyaya. Ng liwanag. Ng kaalaman. Ng karanasan. Lahat ng biyaya ay sasagana sa Kanya. See? Mapupuno siya at mabubundat siya ng biyaya ng Diyos. At dadating siya sa kaalaman o sa sukat ng kaalaman, ng pagkakilala kay Kristo. He will attain, he will arrive to the measure of the stature of the fullness of Christ. At ang kanyang liwanag ay mas lalong liliwanag sa kanya unto the perfect day. But, sabi ni Jesus Christ, whosoever hath not, ang sino mang wala siyang truth of grace, wala siyang spiritual knowledge of Christ, ni wala siyang anumang experience na mga katuruan ni Kristo kasi hindi talaga pumasok sa kanyang puso, yung wala sa kanya, kukunin pa. From him shall be taken away even that he hath, meaning that which he seemed to have. Yung akala niya, meron siya. Mawawala din yun. Sapagkat anong bagay na liban sa biyaya through grace, palabas lang yan. External lang yan. Verse 13, kaya't sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinghaga sapagkat nagsisingin na hindi sila nakakakita at nangakikinig ay hindi sila nakakarinig ni hindi sila nakakaunawa. See? Bakit ang Panginoon nagsasalita sa talinghaga? Sapagkat yun ang kagustuhan ng Father. Yun ang kanyang sovereign will and pleasure. See? Ang ibigay niya ang kahulugan at kaunawaan ng divine mystery sa iba at sa iba hindi. That's the answer. That's the answer. At kahit na yung mga outward things na ibinigay ng Diyos, ginagamit pa nila sa mali, binigyan din naman sila ng utak para makapag-isip. Kasi hindi nila ginagamit. Sa tama, inaabuso pa Kaya pati yun, kukunin ng Panginoon. At wala na. Wala nang pag-asang maligtas yung mga yan. Again, sabi ng Panginoon, because they seeing, nakakakita naman may mga mata. Yan ay physical seeing. See not, meaning spiritual seeing. Kita nyo, yung mga Hudyo, nakita nila si Jesus Christ with their bodily eyes, but not with an eye of faith. Nakita nila yung mga milagro na ginawa ni Jesus Christ Kaya lang hindi rin nila naintindihan. You see? At least, sana man lang acknowledge nila bilang ebidensya yun na si Jesus Christ nga, ang anak ng Diyos, siya nga yung Mesaya. Kaso hindi. Kahit nakita nila, kaya pala, ito palang dahilan, kahit nagpakita pa ang Panginoon ng mga himala sa kanila, hindi pa rin sila naniwala. Basahin natin ang Matthew chapter 11, verse 20. Ito, napaka-importante nitong maintindihan natin. Kasi ito yung sumagot sa, marami akong tanong Ito ang naging sagot sa tanong ko. Naliwanagan ako dito Matthew 11:20. Matthew 11:20. Tingnan nyo ang tindi ng tao. Nang magkagayoy kanyang pinasimulang sumbatan ang mga bayan na pinaggagawan niya ng lalong marami sa kanyang mga gawang makapangyarihan. Ibig sabihin, mga milagro, mga himala. Pero ano nangyari? Hindi sila
nangagsisi. Isa pa. John 12. John chapter 12. Unawain niyo po ito. Huwag sanang umaligid dito si Satanas at agawin ang salita sa inyong mga puso para hindi niyo mapag-unawa ito. Nakaw, wala. Delikado. John 12:37. Ngunit bagaman gumawa siya sa harap nila ng gayong maraming mga tanda o milagro o himala, gayon may hindi sila nagsisampalataya sa kanya. Kita niyo yan ngayon. Sa tingin niyo kaya, kung may mangyari ding mga milagro, mga himala, kung ang Diyos ay gagawa ng mga milagro, mga himala, maraming tama niniwala? Sa tingin niyo? Kaya dun sa tanong niyo, Pastor, bakit marami tao ayaw maniwala sa atin? Ako napapansin ko na itong sa last days natin, ano? Kahit anong gawin kong pagtuturo, hindi pa rin maintindihan. Na-experience ko na yan. 1 taon akong nag-Bible study. Nagturo ako sa isang grupo ng mga kalalakihan for 1 year. Kahit isa, walang na-save. Hanggang sa yung Bible study namin, it died out naturally. Noong una, dami, ma-attend. Habang tumatagal, papakaunti ng papakaunti. Hanggang sa bandang huli, wala nang umattend. For 1 year. Ang nakakapagtaka, walang na-save. Kahit isa. Ba't ganun? Napapansin ko, may mga nakikinig naman eh. Sabi ng Panginoon, hearing, they shall hear. Nakikinig naman. Pero ba't walang response? Napapansin ko sa mga churches, may mga bisita, may mga umaattend every Sunday, mga anak na mga miyembro. Pero hanggang ngayon, wala pa rin saved sa kanila. Bakit ganon? Kanino may diferensya? Bakit hindi nila maintindihan? Imaging na lang sa mga anak ko eh. Bata pa yan eh. Malilit pa yan. Tinuturuan ko na yan. Pero lahat sila saved? I don't know. Ang pinapalagay ko lang saved sa kanila eh, yung mga sumusunod sa Panginoon sa water baptism. Pero the rest, ewan ko. Naglakihan na sila, mga dalaga na sila, pero hanggang ngayon, walang pagsunod. Bakit ganon? Ito ang sagot. Seeing, they see not. Hearing, they hear not. And neither do they understand. Now, the question is why? Sabi ng Panginoon dito, in verse number 40, by the way, ito palang ganitong condition, spiritual condition, hearing, physical hearing, they hear not, spiritual hearing, neither do they understand. Napapakinggan nila externally, but not internally. They heard the sound of Christ's voice, but did not understand His words. Kahit na ang Panginoon nagsalita sa kanila in plainest and most intelligent manner, wala pa rin. Hindi nila mahagip. At ito po matagal nang prophesied sa Old Testament, verse 34. Verse 13. Matthew chapter 13. And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which said, by hearing ye shall hear, and shall not understand, and seeing ye shall see, and shall not perceive. Why? Because the true spiritual condition of man is that they are dead. Sabi nga sa 1 Corinthians 2:14, the natural man receiveth not. The natural man, meaning the unregenerate. Yung taong hindi pa nakaranas ng kapanganakang muli, yung taong dead in sin and trespasses, dead in God, dead towards God, does not receive the things of the Spirit of God. Why? For they are foolishness
unto him, neither can he understand them. Bakit? Because they are spiritually discerned. Only a person who is born of the Spirit has the ability or given the ability to understand spiritual things. Otherwise, Russian language yan. Chinese. Hindi maintindihan. Verse 15, for this people's heart is wax gross. Yan ang kalalagayan ng tao eh. And their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. Listen, there are three major things na kailangan parang isang tao ma-convert. Ano yun? Kailangan makakita siya. Pangalawa, kailangan makarinig siya. Pangatlo, kailangan makaunawa siya. Then mako-convert siya. And tanong nga eh, nakakakita naman, pero hindi nakakakita. Ano ibig sabihin? Nakakarinig, pero hindi makarinig. Tapos hindi rin makaunawa ng mga bagay na spiritual. Yan ang sinasabi ko sa inyo, hindi nakukuha yan sa galing ng tao. Wala sa mga physical senses yan. Sapagkat ang kaligtasan at ang pagkaunawa sa mga bagay na spiritual ay spiritual. Kaya kailangan muna ipanganak ang tao sa spiritu eh. You must be born again first. You must be regenerated. And regeneration is the work of the Holy Spirit, not man. Kaya makikita natin, the initial salvation, ang kaligtasan, nagsisimula sa regeneration. Again, may tanong ako dito eh. Sabi sa inyo, ako matanungin eh. Ang sabi ng Panginoon, this people's heart is wax gross. Okay, given yan. Ang problema nasa tao. Their heart is wax gross or become gross or hard, dull, insensible, walang pakiramdam. Eh, patay. Kaya nga, spiritually dead, kaya walang pakiramdam. And their ears are dull of hearing. And their eyes, they have closed. Sino may gawa? Diyos ba ang nag-close ng mga eyes nila? Hindi. Tao. They have closed their eyes. Now ito, lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. Panginoon pala ang gumagamot. Panginoon palang nag-heal. Eh bakit hindi niya ginawa yan? Bakit niya hindi ginagawa sa lahat? Ha? Tanong niyo yan sa mga Armenian pastor, sa mga Armenian preachers. Ang Panginoon pala nag-heal. Given na pala ang puso ng tao matigas, walang spiritual sight, walang spiritual hearing. Panginoon pala nagbubukas ng tenga, mata, nagbibigay ng pangunawa. Ba't hindi niya gawin sa lahat ng tao? Para lahat save. Para lahat pupunta ng langit. Walang pupunta ng impyerno. Ano ang sagot dyan? Ililigtas ng Diyos ang sino man gusto niya iligtas. Ayon sa kanyang sovereign will and pleasure, it is the Father's pleasure, sabi ni Jesus Christ sa mga tupa, to give you the kingdom. Matthew chapter 25. Prepared. Sabi niya sa mga lagad, I think in Matthew chapter 18, it is the Father's pleasure to give you the kingdom. Tingnan natin yan mga kapatid. Konti na lang. 11:30. Matthew chapter 18. Tama ba ako dito sa verse na ito ha? Chapter 18. Yan. Pero hindi yan yung verse. Hanapin ko po. Sabi riyan sa 18:14, even so it is not the will of your Father who is in heaven that
one of these little ones should perish. Yung little ones yan yung mga babes in Christ. Sanggol. Kaya nga sanggol eh. Pleasure. Hanapin ko yung salitang pleasure, tapos kingdom. Ay, wala. Pleasure. Wala pala. Anyway, next Sunday, hanapin ko yung verse na yun, mga kapatid. Pleasure. Ba't ganun? Wala. Ay, Tagalog pala. Nasa Tagalog ako. Yan. Yun! Luke 12:32. Nakita ko rin. Sabi ko, makikita rin natin yan. 12:32. Fear not, little flock. Yun. For it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. At sa iba, hindi. Sa iba, hindi. And because of that, sabi ni Jesus Christ, but blessed are your eyes. Verse 16, going back to our text. Blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. Bakit? Paano nangyari yun? Na sila'y nakakita at sila'y nakarinig. Sino may gawa? Dahil mas magaling umintindi yung mga alagad kaysa sa iba? Kaya ka ba naligtas dahil magaling kang makaunawa? Yung iba hindi. Kaya ka ba na-save? Kasi may kakayahan ka? Ikaw ang nagpasya? Ikaw ang nag-decide? At yung iba, hindi. So ikaw magaling, sila hindi. No, sir. Paano nakakita ang mga bulag? At paano nakarinig ang mga bingi? At paano nakaunawa ang hindi marunong umunawa? Basahin natin ang Luke 4:18. Luke 4:18. Konti na lang. Tis-tis. Pero wag naman sana nating pagtiisan ang salita ng Diyos. Tanggapin natin na may kagalakan. Luke 4:18. Luke 4:18. Sabi po dito, Luke 4:18. The Spirit of the Lord is upon me. Sino po ito nagsasalita? Si Jesus Christ. Because He hath anointed me to preach the gospel to the poor, He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Sino po ang gumawa ng lahat ng yan? Ang Panginoong Jesus. Psalm 146 verse 8. Psalm 146 verse 8. The Lord openeth the eyes of the blind. The Lord raiseth those who are bowed down. The Lord loveth the righteous. Paano nakakita ang bulag? Binuksan ng Panginoon ang kanyang paningin. Ito pa, Luke chapter 24 verse 45. Luke chapter 24. Bakit may mga nakakaunawa? Bakit may hindi? Ikaw, nakakaunawa ka ba? Bakit ka nakaunawa? Yung asawa mo, hindi. Bakit ikaw nakaunawa? Yung tatay mo, hindi. Yung mga kapatid mo, hindi. Yung mga kaibigan mo, hindi. Bakit ikaw nakaunawa? Anong sabi ng Biblia? Luke 24:45.
Then open he their understanding, that they might understand the scriptures. May nakaunawa kasi may nagbukas ng kanilang pangunawa o kaunawan. At sino nagbukas ng kanilang kaunawan? Ang Panginoon. Para ano? Para maintindihan nila ang mga kasulatan. Praise the Lord. To God be all the glory. Now, ito tanong. Yun naman pala, ang Panginoon pala ang nagbubukas ng mga mata, nagbubukas ng pandinig, nagbibigay ng kaunawaan, binubuksan ang pangunawa. Bakit hindi niya ginagawa yan sa lahat ng tao? Bakit hindi lahat nakakaunawa? Sagutin niya. Kasi yung tanong ng mga alagad, bakit kayo nagtuturo? Ba't kayo nagsasalita sa parabol? Sa paraang hindi kayo naintindihan eh. Maski kami nga, hindi na maintindihan. Maliban na lang, kung ipaliwanag nyo sa amin. Let me conclude, mga kapatid. Lahat yan nakasalalay sa Diyos yan eh. Bagamat, responsibilidad ng tao na kilalanin niya ang Diyos, hanapin niya ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Responsibilidad ng tao ang kilalanin niya ang kanyang anak na si Jesucristo. At dapat si Jesucristo ang kanyang magiging Panginoon at tagapagligtas. Tungkulin at responsibilidad ng tao na magsisi siya sa kanyang mga kasalanan kasi kung hindi, parurusahan siya, mamamatay siya. Responsibilidad at pananagutan ng tao na manalig kay Kristo Jesus upang siya magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil kung hindi, mapapahamak siya. Kaya lang hindi niya gagawin yun. At hindi niya magagawa. Maliban na lang, nabigyan siya ng Diyos ng kaunawaan at kakayahan. Now, this sermon, this message does not make anybody excused. It is not the intention of this message na palabasin ang tao excuse. No, sir. Ang intention ng message na para ipakita sa iyo ng Diyos ang true spiritual condition mo na kung hindi mahahabag sa iyo ang Diyos, kung walang gagawin ng Diyos sa iyo, hindi ka maliligtas. Impyerno ka. Ngayon, dahil sa binigyan ka naman ng Diyos ng pandinig, narinig mo naman ang mensaheng ito, gawin mo na, dapat mong gawin. Ngayon, kung hindi mo pa rin kaya, yan, magmakaawa ka na sa Diyos. Nagawin niya sa iyo yung hindi mo kayang gawin sa iyong sarili. Nahilingin mo sa Diyos na ipaunawa niya sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito. Nabuksan niya ang mga mata mo para makita mo ang kahalagahan ni Jesucristo sa iyong buhay. Para makita mo ng iyong mga mata ang karumihan mo, ang iyong kasalanan. Kung kaya't hindi ka karapat-dapat at humingi ka ng tawad sa Diyos. Yan ang purpose ng message na ito. Para ma-save ka. Wala kang magagawa. Pero ang Diyos may magagawa sa iyo. Kung kalulugdan ka lang niya. At tandaan mo, kinalulugdan ng Diyos ang gusto niyang kalugdan. Binibiyayaan niya ang gusto niyang biyayaan. Kaya kung ako sa iyo, magmamakaawa na ako sa Diyos. Hilingin ko sa Diyos, tulungan niyo po ako. Iligtas niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng kaunawaan. You know yun. A spiritual and saving knowledge of God, sabi nga po ni Arthur Pink, is the greatest need of every human creature. Sabi din niya tungkol sa pagkakilala sa Diyos, ganda na sinabi niya eh, the God of Scripture can only be known by those whom He makes Himself known. Nor is God known by the intellect.
God is spirit, John 4:24, and therefore can only be known spiritually. But fallen man is not spiritual, he is carnal. He is dead to all that is spiritual. Unless he is born again, supernaturally brought from death unto life, miraculously translated out of darkness into light, he cannot even see the things of God. John 3:3. Still less apprehend them. 1 Corinthians 2:14. Bakit may pupunta ng impyerno? Bakit may pupunta ng langit? Tandaan natin, lahat ng tao na pupunta ng impyerno, kasalanan nila yon dahil sa kanilang free will. Lahat ng tao na pupunta ng langit, ang Diyos ay may gawa nun dahil sa kanyang free grace. Ulitin ko, lahat ng tao pupunta ng impyerno because of their free will. Lahat ng pupunta ng langit because of God's free grace. Sabi nga ni Spurgeon, this is the doctrine that we preach. If a man be saved, all the honor is to be given to Christ. But if a man be lost, all the blame is to be laid upon himself. You will find all true theology summed up in these two short sentences. Salvation is all of the grace of God. Damnation is all of the will of man. May God bless the message in our hearts. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa napakaliwanag, napakaganda niyong mensahe sa amin. Napakapalad po namin na kaya po niyo pinayag to sapagkat kinalugdan niyo kami. Ipaalam ang mga katotohanan ito. Kinikilala po namin ang lahat ng ito ay galing sa inyo. Sapagkat lahat ng mga perfect gift and every good gift comes from above. Salamat, Panginoong Diyos, at kami yung kinalugdan. Kaya naman, tinatangka po namin, sinisikap namin na i-share po ito sa iba, sa mga pastor, sa mga simbahan, sa mga mangaral. Bagamat nakakalungkot, marami ang tumatanggi, ayaw nila sa mga katotohanan ito. Gayunpaman, magpapatuloy pa rin kami. May bahagi ito sa sino mang inyong kalugdan. Lalong-lalo na, O Diyos, sa aming pamilya. Kaya na may pinagpipray po namin, O Diyos. Matapos naming malaman na kayo pala ang nagbubukas, nagbibigay ng kaunawaan, kaya dapat lamang sa inyo kami, magmakaawa sa inyo kami, makiusap sa inyo kami, magsumamo. Nabuksan niyo po ang kaisipan ng aming mga mahal sa buhay. Bigyan niyo sila ng understanding that they might understand the scriptures. Buksan niyo po ang kanilang mga mata. Buksan niyo ang kanilang mga pandinig. Bigyan niyo po sila ng kaunawaan, Panginoon Diyos. Kaunawang spiritual upang sila maligtas. That you should heal them and that you should convert them. Have mercy upon their souls, O God. Please, have mercy. At gampanan din namin ang aming mga tungkulin na patuloy po namin silang babahaginan ng iyong mga salita. Kaya pinagpipray po namin salvation ng aming sambahayan. Maging ito man ay mga magulang, mga asawa, mga anak, mga kapatid. Ganun din ang mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan, kakilala. I-revive niyo kami, Panginoong Diyos, pagpalain niyo po ang church na ito. At patuloy niyo pa kaming pahaygan ng mga katotohanan nagmumula sa iyong mga salita. Na-appreciate po namin ang lahat ng ito, Diyos. Napaka-blessed namin na sa amin niyo po pinahayag ang mga ito, sa iba hindi.
sapagkat yun ang iyong pasya. Kaya naman, sa halip na kami magmayabang, magmalaki, kami lalong magpakumbaba sa inyo, sapagkat undeserving ang lahat ng ito. Hindi po kami karapat-dapat. Salamat po sa iyong biyaya sa amin. Sana po naging pagpapala sa mga nakinig ang iyong mensahe at naintindihan nila, naunawaan nila ayon sa awa at biyaya po ninyo. Sa inyong mga kamay, amin po inabilin ang aming mga sarili at buhay. Ang lahat na ito ay aming dalangin sa banal na pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Awitin po natin ang doxology, sambahin pa rin natin ang ating Diyos. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Mapo muna, bigyan natin ang ating mga announcement. Mamaya po, Lord Supper po natin.